Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nanindigan ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na dapat ituloy ng International Criminal Court ang pagdinig laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit hindi ito personal na dumalo sa confirmation of charges hearing. Ayon sa abogado ng mga biktima, mahalaga ang proseso upang mabigyan ng pagkakataon ang mga naulila na makamit ang hustisya, lalo't aminado niya ang pamahalaan na mahirap umusad ang kaso sa lokal na sistema. Lumiban si Duterte sa pagdinig dahil sa hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Batay sa datos ng gobyerno, mahigit 6,000 ang nasawi sa anti-drug operations habang mas mataas naman ang tantya ng ilang human rights groups. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, sa gitna ng umiinit na palitan ng pahayag, nagkasundo ang Pilipinas at China na palakasin ang diplomasya at tapusin ang South China Sea Code of Conduct bago matapos ang taon. Nagpulong si Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo at Chinese Ambassador na si Jing Quan sa isang pulong na pinangunahan ng Department of Foreign Affairs. Tinalakay dito ang pagpapalalim ng dialogo, kabilang ang planong Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guards para sa kooperasyon sa pagpapatrolya at search and rescue sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Tulfo, iginiit ng dalawang panig ang paggalang sa kani-kanilang sistema at konstitusyon at nangako naman ng China na makumpleto ang Code of Conduct ngayong taon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita, mas umusad sa Kamara ang panukalang tuluyang alisin ang travel tax na pinapataw sa mga biyahero palabas ng bansa. Inaprubahan sa principal na House Committee on Tourism ang House Bill 7443 na inihain naman ng Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kasama ang 5 pang kahalintulad na panukala. Layunin nito na alisin ang travel tax na umaabot sa 1,620 pesos para sa economy at 2,700 pesos naman para sa first class passengers. Nilinaw naman ng komite na kailangan munang makahanap ng malinaw at sustainableng alternatibong pondo bago ito tuluyang maisabatas. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.